mura. Puro blue pipe po, as usual. And then, babalik sa amin pag may problema. O naloko na. Hindi po ito invento, hindi po ito AI. Ang video na to ay para sa mga pool owner lang. Hindi ito para sa mga kontraktor. Huwag assuming. Aray ko. Hi everyone. So, i-share ko lang ha. May ka-meeting tayo kanina dito. Actually, dati na nagpa-quote sa atin to. At madalas naming nangyayari to, madalas namin na-experience to. Magpapa-quote sa amin, mamamahalan, makakahanap ng iba, and then babalik sa amin pag may problema na. Common na common. Ito, ipapakita ko yung mga ibang screenshot para at least makita nyo. Ngayon, itong client na to, nag-inquire na sa atin before, namahalan siya. So, nakahanap siya ng contractor niya. Binigyan siya ng magandang presyo. Halos kalahati ng presyo namin. Sobrang, ikaw, kahit naman ako, kung ako, wala akong alam sa swimming pool, talagang papatulan ko yun. So, yun naman talagang common na problema. Pag hindi mo alam ang swimming pool, kaya nga po karamihan ng customer namin, mga dati na may pool. Nadali na or nagka-problema na dati o naloko na. Bago nyo kami mapanood or bago nyo kami makita sa mga Facebook nyo, kaya nyo kami nakikita na because namumblema na kayo. So madalang ho yung magpapagawa sa amin ng swimming pool na walang alam or ano. Kasi po, karamihan po na nagpapagawa ng swimming pool, lalo na po pag first time, ang hinahanap po mura. So naiintindihan ko po yun, walang problema ron. Yun nga lang po, mag-ingat lang po tayo. So binigyan po siya ng magandang presyo, mura. 10 years pa ang warranty. So talagang goods na goods, kahit naman ako, di ba? So saan ka pa? However, ilang buwan pa lang, medyo nagbabawas na yung tubig. Binabalikan naman ng kontraktor, wala namang problema, binabalikan. Pero hindi na-address yung issue, paulit-ulit lang din yung problema. So upon checking, humihingi ako ng mga plano, walang maibigay na plano. So doon pa lang red flag na. So karamihan mo ng mga pinupuntahan naming swimming pool na may problema, karamihan mo walang plano. Kaya lagi kong sinasabi, importante ang may plano. Plan and design po, importante po yan. So upon checking ng structure, doon pa lang po tayo sa structure ha, may mali sa structure. Hindi po siya monolithic at hindi po siya buhos. Okay, so doon pa lang po, may mali na. And upon checking sa plumbing po, ganun din po. Puro blue pipe po. As usual, puro blue pipe po yung ginamit. And itong issue po ng blue pipe, hindi ho namin to iniimbento ha. These are documented at marami na hong tao kami na na-encounter na ganito ang problema. Hindi po to invento, hindi po to AI. Kagaya ng iba na puro AI ang mga video nila. Kami po, tunay pong tao ang mga ini-interview namin at nagpapakita at nagpapatunay ng problema. Ngayon po, ano pong solusyon nila dito? So paulit-ulit lang po yung repair. Hanggang sa mapagod na yung kontraktor na kakapunta, hanggang sa isisinsaw na lang, tapos ibablock na lang, hindi na kayo pupuntahan, hindi na kayo babalikan. Anong solusyon nyo? Magdedemanda kayo. Okay naman yun, walang problema. Magdemanda ako, magdedemanda. Pero ano ang ending? Babayad ka ng abogado, doble-dobleng gastos. Ito ha, true story to. May mga iba akong kliyente. Sila nagsabi, mas malaki pa po ang inubos nila sa demanda kaysa dun sa kine-claim nila dun sa kontraktor. So tapos anong ending ng kontraktor? Magpapay lang ng bankruptcy or hindi mo na makikita. So, yun lang ang gagawin ng kontraktor. So, sino ulit ang kawawa rito? Siyempre, si owner. Si owner na nag-invest at si owner na naglabas ng pera. Ito pong mga problema na to, araw-araw ho namin na-encounter yan. Hindi makapaglinis ng swimming pool kasi mali yung filtration system, mali yung plumbing, yung kanilang structural, nagli-leak, or yung swimming pool nila nagli-leak, nagbabawas ng tubig, at kung ano-ano pa pong problema. At again, sabi ko nga po sa inyo, normal na po sa amin na natatanggap yung mga ganitong message. Marami po kaming mga messages na ganyan, araw-araw, tawag, messages, araw-araw, hindi ko na mabilang. At ganun ho karami ang may problema sa swimming pool dahil talaga hong masakit sa ulo ang swimming pool pag mali po ang pagkakagawa. So ako po, lagi ko pong pinapaalalahanan ng lahat. Manood po kayo ng mga videos namin. Lagi po namin sinasabi sa mga videos namin, lahat po ng maling ginawa ng kontraktor nyo, lahat po ng palpak na ginawa ng kontraktor nyo, maaring nakatipid kayo sa una, pero pagdating po sa dulo, nandun po lahat ang problema. Kasi po, ang swimming pool, hindi nyo po maitatago ang problema niyan, lalo na po pag umaandar na at may tubig na po. Sa totoo lang ho, madalas ho, puro basher kami. Hindi kami nawawalan ng basher araw-araw. Pero hindi ho namin pinapatulan yan. Yun yung sinasabing naninira kami, o ano-anong mga sinasabi sa amin na gawin na lang namin trabaho namin. Hindi po tayo naninira. Kami po, nagbibigay po kami ng awareness sa mga nagpaplanong magpagawa ho ng swimming pool. Dahil yung mga videos namin, hindi ho yan videos para matuto yung kontraktor. Para ho yan sa mga bagong pool owner na gustong magpagawa ng swimming pool na
gusto kong makita nila na hindi ho ganun kasimple ang swimming pool. Meron pong proper na way para paggawa ng swimming pool. Kaya po maraming naloloko kasi nga po, again, ang daming mura eh. Kaya ang daming substandard eh. So, hindi ko pwedeng hayaan ho yun. Sa totoo lang, again, sabi ko nga sa inyo, ang daming hong araw-araw kong na-encounter na ganitong problema at madalas po nakakaawa po ang kliyente. Ito ulit si Tito Sai na nagsasabing hindi lahat ng mura ay may happy ending. Madalas, disaster in the making. Have a great day, everyone.